Tatlong araw nang walang tubig sa Barangay Piñaan sa Quezon City, hatid ng unang hirit ang libreng patubig. At naroon po si Ivan Mayrina live. Kamusta riyan, Ivan? Igan, yung karamihan sa mga bahay dito, 3 araw nang walang tubig, pero yung iba mas matagal. Ano? Halimbawa dito lamang sa Maunlad Street na ito, may mga bahay kasi na yung mga medyo mababang parte, nagkakaroon naman daw ng tubig kahit patak-patak lang, kahit mahina. Pwede pagtsagaan, makakapuno ng isang balde, pero iba talagang totally wala. Ito halimbawa, itong bahay na ito, typical na sitwasyon ng maraming Pilipino, extended family, 4-story house. Sa loob po ng bahay na ito ay may 16 silang miyembro, kaya isipin na lamang natin kung gaano katindi ang kanilang pangangailangan sa tubig. Kausapin natin, kumustahin natin si Aling Erlinda. Nay, alika muna dito. Kumusta ba kayo dito? 16 daw kayo dito. Oo, Paano kayo nabubuo ng tubig? Pagka nagkakaroon ng tubig dyan, ayun, nakakakuha kami. Pero siyempre, kahit sabihin na nating isang balde sa isang tao, 16 na balde kailangan niya, napupuno ba yun? Mahina rin ang tubig eh. Tapos kailan ba huling nagkaroon ng Kahapon dito, lang. rasyon? Kahapon walang rasyon. Walang rasyon kahapon. Okay. Yung schedule na binibigay, hindi rin nasunod? Hindi rin. Okay, yan ho ang problema ng karamihan na sa atin, ano? Ito, check natin yung gripo, baka tumulo na kasi wala talaga eh. Ang sinasabing schedule ng Manila Water, dapat alas 5 ng umaga kanina, nagkaroon na. Tulad ng nararanasan ng karamihan sa atin, wala pa rin pong tubig hanggang sa ngayon. Kaya ito, papakita natin, Igan, ito ang pila ng serbisyong totoo natin para sa libreng tubig dito sa mga taga-Barangay Piñahan. Kasama po natin dito sa proyektong ito ang Malolos Ministerial Response Team. Import ang ating mga nagbibigay ng tubig at gayon din ang Disaster and Emergency Responders International. 2 truck po ang ating in-arrange ngayong umaga. Yung isa, nakapamigay na ng 3,000 gallons, pero nagre-refill po sila kanina sa hydrant. Ang problema, pati yung mga fire hydrant, nagkakaroon na rin po ng pila dahil sa talagang matindi ang demand para sa tubig ngayong umaga. Tay, pwede ba kitang matanong? Kailan ka huli naligo? 3 araw. 3 araw. Di na ba nalata, Tay? Press pa rin tayo. Alam mo, tayo mga Pilipino, gagawin na lamang nating katatawanan itong ating nararanasang krisis. Pero sa totoo lang po, talagang marami ang umiinit ang ulo dahil nga naman sa talagang napakahirap nitong sitwasyon natin sa ngayon. Kausapin naman natin ngayon si Captain Jobert. Captain Jobert, isang mabilis. Balita natin, nagkakaroon na rin ng pila sa mga hydrant, kaya medyo... Opo, so nagkakasunod-sunod na yung ating mga nag-refill din ng mga trucks. So medyo mabagal lang yung ating Pero babalik-balikan naman. Wala naman sa ating mga kaibigan sa Malolos. Ito hong ginagawa natin, ano ang rule natin na pinapatupad dito? Kasi marami. Natin, nagkakasigitan pa eh. Oo nga po, ang sabi po namin na gumawa ng isang pila at first come first serve talaga. Kailangan po talagang nakapila tayo para maayos natin. May limit po, 2 timba lang po bawat pamilya. Pag ganito kalaki, Kalahati lang po ang ilalagay kalahati lang, natin kasi para po lahat ay makinabang. maraming salamat po sa inyong tulong at ng ating mga kaibigan mula sa Malolos. Ayun, ubos na yung truck ng Malolos at nagre-refill pa at nakapila pa rin dito sa fire high. Ay, eto na, dumating na daw. Ayan, magandang balita po sa mga taga-Barangay Piñahan. Dumating na ang bagong refill na truck ng Malolos Volunteers. Mga kapuso, eto, yan po ang kasalukuyang sitwasyon mula sa aking kinatatayuan. Tanaw ko, nasa 100 meters ang pila ng ating mga kababayan dito. Sa mga kabilang street, meron pa rin mga nakikiusap. Lahat, iisang sigaw. Tubig! Igan, balik muna sa'yo. Tubig! Maraming salamat, Ivan Mayrina.